Gusto ko lang ding idiin kung bakit mahalagang isama sa deliberasyon ng Quadcom ang mga testimonyang maririnig natin maya-maya. May natuklasan tayong mga kababalaghan sa Pogo at hindi maitatanggi ang kamay ng former President Duterte, kaya ngayon may ilang natutunan tayong ina-apply sa pamamagitan ng Anti-Pogo Bill. Para yon ma-rectify, maitama, pinakakagyat na panahon ang mga mali na dinulot ng mga Pogo. Sa iba pero konektadong issue, may natuklasan din tayong mga abuso at illegal practices, modus operandi ng mga pulis at law enforcement institution sa mga kaso ng Tokhang, EJ case na narinig natin. Kaya ngayon, may mga natutunan tayo. Malaki at kagyat ang pangangailangang proteksyonan ang karapatan ng ating mga kababayan dito sa kanilang karapatan, right to life, due process, presumption of innocence at iba pa. Ito yung mga sinalaula sa ilalim ng peking gera kontra droga sa ilalim ni Presidente Duterte. Pero kaalinsabay ng peking kontra droga, may nilunsad ding isa pang peking gera na actually ginagawa sa mga aktivista hanggang ngayon, ang peking gera kontra insurhensya. Sa counter-insurgency program ng gobyerno, Mr. Chair, yung mga modus ay ginagamit sa Tokhang killings, lahat ng mga pinagsususpetsahang drug personalities. Yung linyang nanlaban, yung may search warrant kuno na batay naman sa gawa-gawang kaso, yung kunwaring buhay pa pero patay nang dadalhin sa ospital para hindi masilip yung AJK na ginawa nila, ay ginagamit din laban sa mga aktivista, sa mga leader at miyembro ng mga organisasyong may mga buhay na laban para sa hanap buhay, kaligtasan ng mga komunidad nila sa mga ordinaryong tao na tumitindig para sa issue ng sikmura at issue ng bansa. Sila ay mga biktima ng EJK o extrajudicial killings at iba pang mga human rights violations sa ilalim ng peking gera kontra insurhensya. Walang pinagkaiba sa mga biniktima sa ilalim ng peking gera kontra droga. Kung ang pretext ng maraming Tokhang killings ay ang walang batayan at di mapatunayang claim na drug personalities, yung mga pinatay, ang pretext sa EJK sa mga aktivista and critics ay walang batayan at di mapatunayang bintang na mga NPA daw sila, mga recruiter sila, mga communist fronts, yung kanilang mga organisasyon.